Okay, mula kay Philippines trending news mga kapatid 'no, kakapasok lang nagkagulo na. Grabe ang nangyari sa West Philippine Sea 'no, Germany hinarang na China. Uubusin na nila. Grabe 'tong mga title na 'to mga tol, ayan napakita ko lang sa inyo. Binasa lang naman natin mga kapatid 'no, pero bibigyan natin 'to ng reaction video commentary. Samahan lang ninyo ako mga kapatid dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman pa rin sa ating soberanya 'no, sa ating, exclusive economic zone na ngayon ay nagkakaroon ng, hindi magandang, kaganapan dahil nga nagiging, matindi ang pagiging aggressive ngayon ng, China mga kapatid. So, 'wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to mga tol. Lalo pang pinagtibay ng Pilipinas ang posisyon sa West Philippine Sea kasunod ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa Czech Republic. Yeah. Ito'y kasunod naman ang pahayag ng Czech Republic President na si Petr Pavel na suportado nito ang Pilipinas sa kinakaharap na issue sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni Pavel sa kanilang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kahalagahan ng paggalang sa rule-based order at pagsisiguro ng malaya at bukas na navigation sa naturang lugar. Ayon pa kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na kasama rin sa naturang delegasyon ay tinalakay ng dalawang lider ang pagpapalakas ng kooperasyon sa iba't ibang larangan kagaya na lamang ng defense at cybersecurity pati na ang paggamit ng modernong teknolohiya. Binigyang diin pa ng opisyal na makakatulong ang kooperasyon sa pagpapatatag ng defense capabilities ng Pilipinas. Magpapaigting din ito sa maritime security sa rehiyon at magkakaroon ng kontribusyon sa pagpipigil doon sa mga banta ng umiiral para sa soberanya at territorial integrity dyan sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng pinuno ng Kamara, malaking pagtulong ang ipagkakaloob para naman sa defense companies sa nanggagaling dyan sa Czech Republic para naman masuportahan ang Re-Horizon Phase 3 ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Yan ay nakatutok naman sa pagpapabuti ng archipelagic defense capabilities. Kasama na ang pagbili ng mga barko, eroplano at radar systems. Ipinunto din ng pinuno ng mababang kapulungan ng Kongreso na may tuturing na critical component ng national security and cyber security. Kaya naman, mainam na gamitin ito sa pagprotekta sa critical infrastructure, sensitibong impormasyon at mapigilan yung cyber attacks na likha ng state-sponsored actors. Dagdag pa ng naturang leader ng Kamara na maaari naman umanong mapalakas ang maritime domain awareness, intelligence gathering at disaster response sa pamamagitan ng artificial intelligence, surveillance system at communications sa mga networks. Alam niyo mga kapatid, sa palagay ko lang 'no, ato lang naisip ko lang naman, kaya ang ginagawa ng Pilipinas ngayon, partikular si, BBM 'no, si PBBM, ang ginagawa niya kada pumupunta siya sa mga binibisita niyang bansa at doon ay tinatalakay yung, problema natin dito sa West Philippine Sea ay, bukod dun sa makakuha ng suporta siyempre mga tol, dahil naman talagang nasa legal na posisyon tayo mga tol, hindi ito yung tipong basta-basta claim lang 'no. Meron tayong mga pinanghahawakang historical claim diyan, historical rights at saka, sang-ayon din sa UNCLOS, sa international law. Kaya maraming mga bansa ang sumusuporta sa atin 'no. Ang ginagawa ni PBBM, iniiwasan niya talaga na magkaroon ng giyera o kaguluhan, pero siyempre hindi naman niya puwedeng pabayaan ang paghahanda 'no, nandun pa rin 'yun. Pero ang ginagawa niya mga tol, ipinapakita niya sa China na, "Oy China, ang dami na naming kakampi, buong mundo na halos ang sumusuporta sa Pilipinas. Baka sakali doon 'no, sa paraang 'yun ay, mag-back out ang China, umatras ng onti kasi siguro hindi rin naman gusto ng China ang makakalaban niya buong daigdig na, 'di ba? So siguro dito sa ginagawa ni PBBM, mapag-isip-isipan ng China, teka, buong mundo na kakampi ng Pilipinas, mukhang talagang kailangan na nating umatras dito, 'di ba? At 'pag nangyari 'yon mga kapatid, matagumpay tayo do'n, walang nangyaring gulo, walang nangyaring, giyera, napanalunan natin at nanalo tayo, hindi lang sa papel kundi sa totoo, atin talaga ang West Philippine Sea. At dahil diyan, puwede na tayo siguro mag-develop ng mga kakayanan o kagamitan natin para explore na talaga yung mga langis, mga natural gas na nandiya-diyan. Kasi na-discover na nga yan, China nga naka-discover 'di ba? Nasa 100 million ang, langis na nandiya-diyan mga kapatid sa West Philippine Sea, 100 million tons. Actually matagal na dun sa Reed Bank 'di ba?
Marami na diyan, eh. Nung panahon nga dati ni Duterte, 'di ba, payag na nga siya ng ano, eh, magkaroon ng joint exploration diyan kasi wala naman tayong kakayanan, eh, para explore 'yan, eh, and China meron, eh. Yun nga lang hindi maituloy, hindi maano, marami ring bumabati ko sa kanya dun sa mga pahayag niyang yun dahil nga ay, hindi daw dapat na makikihati ang Pilipinas sa mga dayuhan. Dapat ang sa Pilipinas, lalong-lalo na sa West Philippine Sea Exclusive Economic Zone, dapat Pilipinas lang daw ang makikinabang diyan, mga tol. So hindi na ituloy 'yon kahit na gusto na nga ni Duterte, sabi nga dati ni Duterte kung naaalala ninyo, na aanhin niya daw ang dagat, 'di ba? Aanhin niya daw ang dagat. O di hati na lang tayo kung ano makukuha diyan, parang gano'n mga tol, 'di ba? Pero opinion niya lang 'yon mga tol, sa mga press con niya 'yon dati. Eh ngayon, eto na nga no, sinasabi na nga ni PBBM na hindi daw dapat ma-compromise ang territorial integrity, no? Kayo ano sa tingin niyo diyan mga tol, no? So tuloy natin 'to. Samantala, samot-saring mga operational equipment ang natanggap ng Philippine Coast Guard Wow. mula sa German government sa ginanap na handover ceremony nito sa Wow. Philippine Coast Guard National Headquarters sa Port Area, Manila. Sa pangunguna nga ni German Ambassador to the Philippines, Dr. Andreas Michael Fafernoski, ay ipinagkaloob sa Philippine Coast Guard ang iba't ibang mga unit ng printer, camera, underwater camera, projector, smart TV, desktop computer at microphone na tinanggap naman ni na Philippine Coast Guard Deputy Commandant for Administration Coast Guard Vice Admiral Alan Victor de la Vega at Chief of Coast Guard Staff Coast Guard Rear Admiral Hostilio Arturo Cornelio. Kaugnay nito ay nagpahayag naman ng buong pusong pasasalamat ang ahensya sa donasyon na ito ng nasabing bansa na bahagi ng nagpapatuloy na partnership at cooperation ng Pilipinas at ng Germany. Ayon kay Rear Admiral Mga gawang Chinese pa yung mga radyo, no? Radyo, no? papatuloy na partnership at cooperation ng Pilipinas at ng Germany. Ayon kay Rear Admiral Cornelio, ang mga ito ay makakatulong upang mas mapatibay pa ang kapabilidad ng kanilang hanay lalo na sa pagtupad sa kanilang mandato na tiyakin ang seguridad sa maritime waters kasabay ng pagpapatupad ng maritime security. Samantala sa kabilang banda naman ay ipinangako rin ni German Ambassador Fafernoski na magpapatuloy ang kanilang pagbibigay ng suporta sa Philippine Coast Guard at pagsusumikap nito na itaguyod pa ang international rule-based order, ang global peace upang daigdigang kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region. You know, maraming China salamat. mga sanggay, sinisip-sip, hinihigop, kinakalkal na po ngayon at pinagkukukuha na po ang mga oil doon po sa West Philippine Sea o kung tawagin mga sangkay, South China Sea. At eto mga sangkay, pag-usapan po natin. Yung South China Sea, yun yung kabuuan. No? Yung South China Sea, yun ang kabuuan. South China Sea tawag nila dyan ng China. Pero may mga bahagi kasi yan eh. May Taiwan Sea, di ba? Ito naman yung sa atin, West Philippine Sea. Hindi naman natin sinakop yung buong South China Sea. No? Yung may bahagi lang tayo doon. Para hindi na tayo malito, pinangalanan na natin ng West Philippine Sea. 200 nautical miles yun, mga tol, no? So, tingnan natin to. Philippine Sea o kung tawagin mga sangkay, South China Sea. At eto mga sangkay, pag-usapan po natin. So, eto, napapanahon na pag-usapan mga sangkay dahil nga po umiinit po ang banggaan ng Pilipinas sa China. At itong China ayaw po talaga paawat, gusto po talagang kamkamin ang teritoryo po natin. Ngayon, may malalim na dahilan dyan mga sangkay kung bakit ginagawa po yan ng China. Nakaraan, pinag-usapan po natin ang patungkol dyan. Pero ngayon mga sangkay, titingnan pa po natin ang mas malawak na mga pwede natin makita tungkol sa ginagawa ng China sa teritoryo ng, o kung tawagin, ito po ay South China Sea or West Philippine Sea. Ayan o, nakaraan. Correct ko lang ulit baka malito kayo dun eh. Yung kabuuan ng West Philippine Sea lang talaga yon. Pero yung kabuuan ng South China Sea, maraming hati-hati kasi yan. Hati-hati at meron tayong bahagi doon. Hindi naman lahat eh. So pag sinabi mong South China Sea, marami yan. May West Philippine Sea dyan. Andiyan dyan yung kiniklaim ng Taiwan. Andiyan dyan yung kiniklaim ng Vietnam. Diba? Iba-iba. Kasi hinati-hati nga yan ng UNCLOS, diba? So sa atin, West Philippine Sea lang. Hindi South China Sea. Okay, baka nalilito lang kayo dun sa sinasabi ni Sangkay Jan. Yung West Philippine Sea lang na kiniklaim natin, hindi naman umaabot doon hanggang sa China. No? Dito lang sa may 200 nautical miles lang. Yun ang ating West Philippine Sea. Alright, so tuloy natin. Sea or West Kaya tinawag na West Philippine Sea kasi nasa bahaging west. Okay? Philippine Sea. Ayan o, nakaraan, ito yung inilabas natin. Ito po yung
Sabi po dito, China announces discovery of 100 million ton oil field in South China Sea. Yan, South China Sea ang tawag nila dyan kasi hindi nga nila kiniklaim na meron ding bahagi ang Pilipinas. No? Yan Yung South China Sea, kanila lang yon, yung kabuuan yon, yung nasa sakop ng 10-dash line nila. po yung inilabas nating impormasyon. Subalit, bago yan mga sangkay, bago ang discovery na yan, may ginawa na po sila nung una pa. China finds its first deep gas field in South China Sea. Saan kaya So to noon pa pala saan mga kaya to? sangkay, itong mga exploration or itong mga ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea ay para pala iukupa mga sangkay para maangkin nila ang kabuuhan ng mga oil. Ito po ay mga natural treasure natin or natural yaman ng karagatan na ito mga sangkay. So hindi po talaga papayag ang China na kahit itong teritoryo na nasa sakop po ng Pilipinas, tinatawag po na economic or exclusive economic zone, gusto po nilang angkinin. Hindi po sila papayag na tayo ang mag-ukupa. Bakit? Kasi ang pakay pala nila dyan, mga sangkay, makuha po yung oil. Yun naman talaga. Ayan po yung kanilang ginagawa. Yung pakay nila dyan, kasi mayaman yan sa lamang dagat, di ba, mga shells, mga bahura dyan, langis, di ba, dun sa may reedback, sa recto bank, di ba, meron dun mga tol. Yung malampaya kasi sabi, di ba, paubos na yun sa susunod na 10 taon, kaya kailangan talaga natin ngayon na mapagkukunan yan mga kapatid. Yun nga lang kasi wala pang kakayanan ang Pilipinas mag-explore. Kaya nga ako naaalala ninyo yung 2022, sabing ganun ni Senator Robin Padilla, kaysa daw inaaway natin yung China, makipagtulungan na lang daw tayo, paghatian na lang daw natin yung kita. Sabing ganun ni Senator Robin, bagong-bagong senator mga tol. Ang tanong, yun ba ay sang-ayon sa ating konstitusyon? 'Di ba? Makikihati ka sa ibang mga bansa, dayuhang bansa, 'di ba? Isipin nyo na lamang itong mga sangkay. Nasa 100 million ton oil field daw po ito. Ayan o. Ang tanong saang part 'yan, 'di ba? Ang tanong saang part 'yan ng South China Sea. Kasi kapag lumagpas naman sa atin, halimbawa nasa 300 nautical miles na from Philippines, hindi na natin sakop 'yan. Kung nasa loob yan ng 200 nautical miles natin, yan, sakop natin yun mga tol. Ngayon mga sangkay, itong ginagawa nila, matagal na po itong inumpisahan. No? Kagaya po nito, tingnan po natin. China National Offshore Oil Corporation said on October 19 that it has discovered the country's first deep gas field in western South China Sea with, with a reserve over 50 billion, grabe to, cubic meters. Ganyan po kalala ang oil dyan sa na yan. Karagatan na yan dyan po sa South China Sea or West Philippine Sea. And now, we understand why. Bakit itong China gusto po nilang i-occupy itong West Philippine Sea, ang kabuuhan. Kasi may mga sila mga sangkay. Nag-i-explore po talaga sila dyan. Pinag-aralan na po pala nila yan noon pa. At nakita nila na sagana sa oil ang lugar na yan. Kung kaya't ngayon mga sangkay, yan po yung kanilang ginagawa. Gusto nilang makuha yan na sila lang. Okay, so putulin muna natin. Meron kasi tayong mga kapatid para hindi naman tayo matulad sa kanila kasi syempre binabatikos nga natin sila dahil sa kanilang pagiging ang pagkakaalam natin mga kapatid, etong pinapanood ni Sangkay Janjan ay etong na-discover ng China na langis sa kanilang karagatan, 300 kilometer from nakalimutan ko anong lugar 'yon. Pero ito kung hindi naman ito pasok sa 200 nautical miles natin. Ayokong sabihing inaangkin natin 'yan Kasi hindi naman talaga tayo ganoon. Basta hindi sa loob ng ating exclusive economic zone,
Wala na tayong pakialam doon kung may langis man doon na discover ang China, na discover ang Taiwan, na discover ang ibang bansa. Basta wala yan sa loob ng exclusive economic zone natin, ay hindi natin matatawag na West Philippines yun. Okay? So, South China Sea yun o karagatan na nila yun. Wala na tayong karapatan doon mga tol. Ayaw naman nating tumawid, no? Lagpas sa ating 200 nautical miles. So, yun lang yung gusto nating linawin, no? So, kung isa-search natin mga kapatid, no? Eto, China discovers 100 million tons of oil reserve in South China Sea. Okay, so Beijing, China's national oil giant, China National Offshore Oil Corporation, CNOOC, made an oil field discovery with a volume of 100 million tons in the eastern South China Sea, the company announced on Friday. The new reserve was found in the Kaiping South Oil Field, 300 kilometers of the coast of Guangdong province in the south of the country. Kasi kung titingnan natin, ang 300 kilometers ay 161 nautical miles lang mga kapatid. No? So kung pagbabasehan natin ng 200 nautical miles, kung meron silang 200 nautical miles, ay pasok na pasok yan sa kanila. So hindi yan umabot sa atin mga kapatid. No? Kaya kung ano man ang nadiskubre ng China, congratulations sa kanila. No, yung 100 million tons ng natural gas o oil na na-discover nila mga kapatid, kanila talaga 'yon, okay? No, kung yan ay hindi nasa loob ng West Philippine Sea, hindi atin 'yon mga kapatid, no? So yun lang, sana naging malinaw ang lahat. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.